Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So balikan natin ito, Jeremiah, inshallah. So dito sa review, yung alamatul fi'il, 4 nga. Sin, saufa, qad, at ta. Pero bukod pa nga rito, kung walang katangian ang anumang salita ng isim o ng harf, ito ay fi'il. Pero kung meron ito, yung sin, near future, saufa, distant future, qad, maaaring nangyari na o nangyari ngayon, o depende sa konteksto, at yung ta'ut ta'nith at sakina. Yung harf, wahiya alamatu adamiyatun, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, wala dalilul fi'il. At yung harf naman, kung wala siyang katangian nga ng isim at fi'il. Innal Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Di ba lagi ko ito nababanggit? Yung general ng Umayyah. Si Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ay mula sa Thaqif. Yung Thaqif, eting kanilang tribo. Pangalan ng tribo nila, Thaqif. At ang lugar nila, Taif, doon sa Taif. Malapit na sa Makkah. Wakana rajulan harisan alal lugatil Arabiya. Si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi daw ay masigasig sa wikang Arabic. Wa huwa alladhi a'raba al-Quran. So si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, may kabutihan din pala siyang ginawa. So ini-Arab niya raw yung Quran. Yung i-Arab ng Quran, di ba yung mga salita sa Arabic, either mu'rab o mabni. Mu'rab maaring magbabago-bago, yung dulo niya lalong-lalo na. At mabni hindi. Yung ginawa niyang i-Arab, ibig sabihin, natukoy o kumbaga identified na kung ito ba ay magiging fatha, kasra, damma, depende sa kanyang kalagayan. So minsan daw may kausap siya. Takallama indahu a'rabiyun bikalimati fu'latun. So meron daw Arabo na kausap minsan si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi at sabi ng Arabo nito, fu'latun. Faqala lahu Al-Hajjaju, laysat mawjudatun fil lugatil Arabiyya. Ang salitang fu'la daw ay wala sa wikang Arabic ayon kay Al-Hajjaj. Kaya siguro yung ginawa niya nga dito, kumbaga in-standardize na niya ang Arabic. Kumbaga meron ng dictionary na Arabic at ginawa niyang standard at sabi nga niya wala raw salitang fu'la. Pero titingnan natin itong fu'la, fu'latun, ano kaya yan? Isim o fi'il? Isim, kasi nandiyan yung palatandaan ng isim. An-in-un, tanwin. Pero sabi niya wala raw yun sa wikang Arabic. Qala mawjuda, sabi ng Arabo, meron. Meron. Mawjud, ibig sabihin mawjud, meron. Yan sa Saudi, madalas maririnig yan. Kasama to sa mga amiya, mawjud. Pero ano to, hindi siya amiya talaga. Totoong Arabic siya na salita. Meron, mawjud. Mawjuda, bakit naging mawjuda? Kasi pinag-uusapan nila ang subject, feminine, yung fo'la. Yung fo'la. Kaya mawjuda. Ngayon kung yung subject nyo, mudakkar, edi sasabihin mo mawjud. Mawjud. Ngayon kung wala yon, dudugtugan mo lang siya ng harf. Halimbawa, gayra mawjud o laysa mawjud, ganun. Gayra mawjud, ibig sabihin wala. Laysa mawjud, ganun din. Wala. Qala, sabi ni Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, kasi malupit to si Al-Hajjaj. Hindi siya basta-bastang nakikipag-usap ng maayos. Mapangibabaw talaga siya, dominante siya. Idhab i'ti bisyahidin min al-Arabi al-akhahi wa illa darabtu unakak. Tarantado talaga to si Al-Hajjaj. Biruin niyan, language lang yung pinag-uusapan nila. Pero sabi niya, magdala ka ng witness sa sino mang mahuhusay na Arabic, sa sino mang magdala ka ng witness na sino mang Arabo na mahusay sa Arabic. Dahil kung hindi, tatagain ko yung leeg mo.
Pero man, language lang yung pinag-uusapan nila pero papatay siya para doon. Hindi ba tarantado talaga to si Al-Hajjaj? Siyempre, hindi natin alam kung ano yung kalagayan niya. Si Allah na ang ultimately maghahatol sa kanya. Kasi meron talagang mga Muslim nagsasabi, ano daw to si Al-Hajjaj, munafik. O marami silang sinasabing laban sa kanya. Kasi marami naman talaga siya napatay. Ultimo mga sahaba. Yung Makkah nga, di ba, nung sinalakay niya pinapasuko nila si Abdullah bin Zubair na khalifa ng 9 na taon. 9 na taon na khalifa si Abdullah bin Zubair, pinapasuko ng Umayyah. Kaya sinalakay nila yung Makkah, binomba nila yung Makkah hanggang sa nasira yung Kaaba. At ang sumuko si Abdullah bin Zubair, yun, pinatay na nila. Fadahaba rajulu yatlubu fil wadi. So umalis yung lalaki at naghanap ng witness doon sa mga lambak sa mga disyerto. Yakulu, falamma kana data yawmin wa ida bisyairin yunshidu. So meron daw makata na ang kanyang tula ay nagsasabi, rubama takrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahallil ikali. So dahil doon sa nangyari na yon, sinasabi ng mga tao, maaring kamumuhian nino man ng isang bagay, pero naririto pala ang furja. Ang furja, kumbaga kaligtasan. Kaligtasan na katulad ng pagkakatanggal ng buhol ng lubid. So nandun pala. May isang bagay na kinamumuhian siya, pero naroon pala ang kaligtasan na katulad ng pagkakatanggal ng buhol ng tali. So ito ay binabanggit doon sa Waida bishaykin akar ya'ti yakulu. So meron pang iba pang nagsabi, innal hajjaja mat. Namatay na raw si Al-Hajjaj na hindi pa nakakabalik yung lalaki na may dalang witness. Wallahi, ma farahi bimautihi asyaddu min farahi bihadal bait. So sabi nung mga nakabalita tungkol sa nangyari na yung kay Al-Hajjaj, na yun nga yung hinamon niya yung tao na magdala ng witness. So sabi nila, sumpa kay Allah, ang linya daw ng tula na ito ay mas nagdudulot sa kanya ng kasiyahan kaysa sa kamatayan ni Al-Hajjaj bin Yusuf. Bakit naman sila matutuwa sa kamatayan ni Al-Hajjaj? Kasi, yun nga, nawala na yung tao na malupit. At syempre, naririto actually yung dalil doon sa salitang fo'la. Ito. Kasi yung fo'la, ang mga Arabic kasi na salita, merong format. Yung fo'la, katulad dito sa tula na furja. Yung furja. Yung furja, yun nga, yung kaligtasan. Kasi yung fo'la, maaring yung kahulugan noon kung titingnan natin sa cognate niya na fi'il o fa'ala, maaring ang ibig sabihin ng fo'la, epekto. Ang ibig sabihin ng fo'la. So dito nga, yung pangalawa na ito, al-kasdu binahwi hada madhkura fi wifaya la'yan. So dito nababanggit itong kwento na ito. Na mas nalugod daw sila sa pagkakasulat na ito ni Umayyah bin Abi Salt sa linya na ito ng tula kaysa sa kamatayan ni Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kasi napagtibay na merong salitang fo'la. Kafahu Allahu al-amr bimautil Hajjaj wa wujudus syahid. So yung nangyari na ito ay kumbaga nakatulong sa kanya na namatay si Al-Hajjaj at nakakita din siya nga ng witness.
na ito nga, itong tula na ito ni Umayyah bin Abi Salt. Wa naqsudu bidhalika anna an-nasa kanu yatatabbauna al-Arab. So ang tinutukoy dito sa kwento na ito, yung mga Nahwiyin at kasama na nga si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, pinag-aralan talaga nila ang paraan ng pagsasalita ng mga Arabo. At ito ay kanilang inilista, kanilang itinala, na ganito lang sila magsalita, wala nang iba pang paraan na sila ay nagsalita. Therefore, ito lang ang official na paraan ng pagsasalita sa wikang Arabic. وَيَطْلُبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لَعَلَّهُمْ يَجِدُونَ كَلِمَةً عَرَبِيَّةً لَمْ تُغَيِّرْهَا الْأَلْسِنُ. So sila raw ay napupunta sa iba't ibang mga lupalop, iba't ibang mga sulok nang sa gayon ay makakita sila ng puro na salitang Arabic na hindi na bago ng mga dila ng mga tao. Amal mudunu faqad tagayyarat biwasitatil futuhat. Kasi nga yung pinangangambahan nila, yung mga lungsod kasi ay maaaring magbabago ang Arabic doon sa kanilang lugar dahil sa pagdami ng mga futuhat, pagdami ng mga lugar na nasasakop ng mga Muslim. At nangyari nga yan. Yung Arabic na, kumbaga pampalengke na Arabic sa Saudi, di ba mapunta kayo ng Saudi, di ba Ahmad yung yung mga Bengali, pag mag-Arabic yun, iba yung Arabic nila, hindi yun ang mafi-malum. Ganun sila. Mafi-malum, hindi ko alam. Pero ang tamang Arabic, alam, hindi ko alam. Pero sila, mafi-malum. Kasi ginawa nila, lahat ng salitang ibig sabihin nila hindi, may mafi. Parang yung maujud kanina. Alam mo, may bibilhin ka, may tinapay ba? Mafi maujud. Wala. Sabihin nila, mafi. Lahat ng wala, mafi. Walang pera, mafi pulos. Walang trabaho, mafi syugul. Lahat na lang mafi. Samantala sa Arabic, iba-iba yung ginagamit. So yun yung kinatatakutan ng mga Nahwiyun. Yan nga, ikhtalata al-Arabu bil-Ajami fatagayyar al-lisanu. Na maghahalo-halo ang Arabic sa iba pang wika ng mga foreigner at nagbago ang kanilang mga dila o pananalita. So ito, pagpapatuloy ng review. Mahiya alamatul fi'il. So yung fi'il nga, ano ang kanyang mga palatandaan? Arba'a, 4 daw. Qad, sin, sawfa, at ta'u ta'nith as-sakina. So dito, mithalon li ta'it ta'nith as-sakina, halimbawa nga ng mga ta'u ta'nith as-sakina. Qalatil a'rabu, sasabi daw ng mga taong disyerto. Ito yung nasa Suratul Hujurat, verse 14. Qalatil a'rabu, amanna. Sinasabi daw ng mga Arabo, naniniwala na kami. Kulu aslamna. Sabi ni Allah, huwag ninyong sasabihin na nanampalataya kami. Ang sabihin ninyo, nagmuslim kami. So itong aya na ito, itong sa Suratul Hujurat, verse 13, ay actually karagdagang dalil ng Islam ay may 3 martaba. Islam, iman, at ihsan. At ang iman, iba pa sa Islam. Kumbaga, mas mataas ito na antas ng pananampalataya. Kaya sabi ni Allah, nagmuslim lang kayo, pero hindi ibig sabihin kayo ay nananampalataya na. Pero syempre, hindi ibig sabihin na yung Muslim hindi mananampalataya. Ang iman na tinutukoy sa Muslim, yung kanina tinatalakay natin, yung imanul wajib. Pag meron kang imanul wajib, yun na, Muslim ka na. Nagsyahada ka, naniwala ka kay Allah, sa mga anghel, yun, Muslim yun. Pero, kapag nadagdagan pa yung iman mo, dito na papasok yung imanu bil ghaib. Diba? Dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ito na yung antas ng mu'min na mas mataas sa Muslim. At syempre iba pa yung muhsin na nasa pinakamataas na antas, yung nasa antas ng ihsan. So dito, qalatil a'rabu, ano ito ang ta na ito ay jump ng bida, yung pagiging marami. Kaya siya naging feminine. Pero hindi babae ang tinutukoy dito. Ang lahat ng mga Arabo sa pangkalahatan. Qalatil a'rabu. Sumunod,
Waqalat ajuzun akim, ang nagsabi nito si Sarah, nung kausap nila yung mga anghel, nung pumunta sila kina Ibrahim alayhis salam bago nila wasakin ang Sodom at Gomorrah. Surat Ad-Dariyat verse 29, Waqalat ajuzun akim, siya daw ay matandang babae na baog. Siya daw ay matandang babae na baog. At dagdag na sample, sentence lang ito, hindi ito aya. Qamat Hindun, tumayo si Hind. Bakit qamat? Kasi ang subject babae, Hind. Pero kung lalaki ito, qama lang. Qama Muhammadun, tumayo si Muhammad. Pero babaeng subject, kaya qamat Hindun. Sumunod, ma taqulu fi syajaratun. Wamad dalil. So ang syajara daw, ano daw ang syajara? At kung ano man ang sagot mo, anong dalil? So ang syajara, ano ba siya? Isim o fi'il o harf? Isim. Wamad dalil, wad dalilu at tanwin. So nalaman natin agad dito ay isim dahil sa tanwin. Syajaratun. Syajaratun. Fiha syai'un gayrat tanwin. Meron pa bang ibang batayan na ito ay hindi tanwin? Laysa fiha syai'un, wala nang ibang batayan. Syajaratun. Yung nga, yung tanwin. Siyempre, maaari din nating maisip logically, wala naman itong katangian ng fi'il o harf. Yung sin dito, ito na yung kabilang doon sa mga palatandaan nga ng fi'il. Mithalun laha, kalla sawfa ta'lamun. Dito, idan, mali ito, dapat ta'lamun ito. Idan ta'lamuna fi'lun. So, dahil may sawfa na nauna dito sa ta'lamun, ang ta'lamun ay fi'il. Siya ay fi'il. Li'annaha dakalat aliha as-sinu, o yung sawfa. Meron siyang nauna sa kanya na sin o sawfa. Ito yung mali. Kalla sa ya'lamun dapat ito. Kalla sa ya'lamun, thumma kalla sa ya'lamun. Yung suratun na ba? Ito yung mali. Kasi ya'lamun ito. Kasi sa yung dapat sample dito. Sa ya'lamun. Dito yung sawfa. Okay, sawfa yung sample niya, suratut takathur. Kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun. So yung ta'lamun, nalalaman natin na ito ay fi'il kasi nauna sa kanya yung sawfa. Yung qad, yung suratul mu'minun, kad aflahal mu'minun, so nalaman natin na ito ay fi'il. Wamal fi'lu, at anong fi'il sa salita na ito, kad aflahal mu'minun, sa sentence na ito, alin dito ang fi'il? Yung aflaha, ang fi'il. Al-mu'minun, isim, at ang mu'minun ay isim. Wama fiha min alamatil ismi, ano ang alamat, palatandaan ng al-mu'minun ay isim? Ano? Yung alif lam, ang palatandaan na ito nga ay isim. So maganda itong libro ni Sheikh, mashallah, kasi paulit-ulit maganda re-review yung mga bagay-bagay. Wa ma hiya alamatul harfi, at anong palatandaan ng harf? Yung adamul alama. Yung kawalan nito ng palatandaan na ito ay isim o fi'il, isa lang ibig sabihin, ito ay harf. Ito ay harf. Ya'ni, ma la yadkhulu alayhi alamatul isim. Ibig sabihin, anumang hindi papasok dito ang anumang palatandaan ng isim, wala fi'il. Mali itong yung wala dapat ito, itong na ito, question mark, wala yan dyan dapat. Fahada harfun. So anumang wala dito dapat na alama o tanda ng isim o fi'il, harf ito. Halimbawa nga yung min at yung ala. Waqad qala al-Hariri fi mulhatihi. So sinabi ni al-Hariri, isang grammarian, al-harfu ma laysat lahu alamahu o alama. Ang harf ay anumang wala itong anumang tanda. Faqis ala qawli takun alama. Nga, kung magkakaroon ng analogy sa aking sinasabi, ito na yung magiging tanda ng harf, na wala nga itong tanda na anuman
ng isim o fi'il, alhamdulillah. So ito yung tapos na pala yung chapter 1, yung introduction. Andito tayo sa i'rab. At itong i'rab, ito na nga yung binanggit kanina ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi daw ay nag-i'rab ng Quran. Therefore, ginawa na niyang standardized ang Arabic. At yun nga, naghigpit siya doon sa fo'la. Hindi niya ito tinatanggap kasi wala siyang alam na salita na fo'la. Pero yun nga, napatunayan na meron ng salitang furja. So, ibig sabihin, merong salitang fo'la. Na nalaman natin, yung fo'la, actually, hindi ko narinig din yun noon. Pero alam ko yung furja. Yung furja. Yung pagkalas ng yung kaligtasan o pag-alis. Nalalaman natin yon dito sa pamagitan ng i'rab, alhamdulillah, na siya namang susunod na natin na matatalakay, inshallah. Kasi kung may idea ka sa i'rab, mahuhulaan mo yung kahulugan ng mga salita. Mahuhulaan mo yung kahulugan ng mga salita kung meron kang alam sa i'rab. Halimbawa nga doon sa mga fi'il, di ba? Kapag ang fi'il na root word dadagdagan ng ta'o at ta'anis, ibig sabihin babae ang tinutukoy doon. Jalasa, umupo siya. Jalasat, umupo siya pero babae. Darasa, nag-aral siya. Darasat, nag-aral siya pero babae. So yun ang i'rab, alhamdulillah. Bukas tatalakayin natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.